Maraming Pilipino ang naniniwala na kailangan mong maging mayaman muna bago ka makapag-invest. Madalas nating marinig ang linyang, mag-i-invest ako kapag malaki na ang sweldo o ipon ko. Pero ang totoo, karamihan sa mga taong naging financially successful ay nagsimula rin sa maliit. Ang kaibahan lang ay maaga nilang naintindihan kung paano palaguin ang maliit na pera na meron sila. Sa modern digital economy ngayon, mas marami ng tools at platforms na pwedeng gamitin para mag-grow ang pera mo. Hindi na ito tulad ng dati na kailangan mong bumili agad ng lupa o malaking negosyo para lang makapag-invest. Ngayon, may mga digital platforms, online banking tools at iba't ibang investment vehicles na kayang palaguin ang pera kahit maliit lang ang starting capital. Pero syempre, mahalagang maintindihan mo muna na walang investment na guaranteed na malaki ang returns. Ang goal natin ay hindi isang magic formula kundi isang smart strategy na nagbibigay ng mas magandang pagkakataon para lumago ang pera mo sa paglipas ng panahon. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano pwedeng gawing 100,000 pesos ang 14,000 pesos mo gamit ang tamang mindset, tamang tools at tamang diskarte. Titingnan natin ang mga tulad ng seed capital, kung bakit mahalaga ang compounding at kung paano mo mapoprotektahan ang pera mo habang pinapalago ito. Pero keep in mind na hindi ito isang overnight success story, pero kung maiintindihan mo ang proseso, makikita mo na posible pala talagang maabot ang 100,000 pesos milestone na inaasam mo kahit nagsimula ka lang sa maliit na puhunan. So kung ready ka na, tara simulan na natin. Seed capital strategy. Ang unang bagay na kailangan mong maintindihan ay ang konsepto ng seed capital. Sa simpleng salita, ito ang maliit na puhunan na nagsisilbing simula ng mas malaking financial growth para itong pagtatanim ng buto. Kapag nagtanim ka ng maliit na buto ng puno, hindi mo agad makikita ang bunga kinabukasan. Pero kung aalagaan mo ito, didiligan at bibigyan ng tamang kondisyon, darating ang panahon na lalaki ito at mamumunga. Ganyan din ang pera kapag ginamit mo ito bilang seed capital. Ang 14,000 pesos mo ay maaaring mukhang maliit sa unang tingin. Pero kung gagamitin mo ito ng tama, maaari itong maging starting point ng mas malaking portfolio. Maraming investors ang nagsisimula sa maliit na halaga para matutunan muna ang galaw ng market. Habang lumalago ang capital nila, lumalawak din ang kanilang experience at confidence sa pag-invest. Isa pang mahalagang factor dito ay ang psychological shift. Kapag tiningnan mo ang pera bilang isang growth tool kaysa panggastos lang, nagbabago ang paraan ng pagdedesisyon mo sa pera. Sa halip na isipin na maliit lang ang 14,000 pesos, ang mas magandang itanong sa sarili ay paano ko mapapalago ang halagang ito sa susunod na mga taon. Kapag ganito ang mindset mo, nagsisimula kang mag-isip tulad ng isang investor. Hindi mo na tinitingnan ang pera bilang panggastos lang kundi bilang asset na pwedeng magtrabaho para sa iyo. Digital investment opportunities. Isa sa mga dahilan kung bakit mas maraming opportunities ngayon ay dahil sa pag-usbong ng digital financial platforms. Sa Pilipinas pa lang, marami ng digital banks at online investment apps na nagbibigay ng mas mataas na interest kumpara sa traditional savings accounts. Halimbawa, may mga digital banks na nag-o-offer ng interest rates na mas mataas kaysa sa karaniwang bank savings. At para sa maraming tao, ito ang unang hakbang para matutunan kung paano magpalago ng pera. Bukod sa digital banks, may mga online brokerage platforms tulad ng COL Financial na nagbibigay ng access sa stocks, exchange-traded funds, at iba pang financial assets. Sa pamamagitan ng mga platform na ito, nagiging mas madali para sa ordinaryong tao na makapasok sa investment world. Kaya hindi mo na kailangan ng milyon para makapagsimula. Kadalasan ay 5,000 piso lang ang kailangan mo. Pero mahalagang tandaan na ang bawat investment ay may kasamang risk. Kaya mahalagang pag-aralan muna ang platform at siguraduhin na legitimate at regulated ito. Ang magandang strategy para sa mga nagsisimula pa lang ay huwag ilagay lahat ng pera sa iisang investment lamang. Matutong mag-diversify. Mas mabuting hatiin ito sa iba't ibang assets para mas mababa ang risk. The power of compounding. Isa sa pinakamalakas na konsepto sa mundo ng finance ay ang tinatawag na compound growth. Ito ang proseso kung saan ang kinita mong interest o profit ay ini-invest para kumita ulit. Sa madaling salita, kumikita ang pera mo at ang kinita ng pera mo ay kumikita rin. Halimbawa, kung may 14,000 pesos ka at kumita ito ng maliit na percentage sa loob ng isang taon, pwede mong idagdag ang kinita pabalik sa investment. Sa susunod na cycle, mas malaki na ang capital na nagtatrabaho para sa iyo. Sa paglipas ng panahon, lumalaki ang principal amount mo at ito ang epekto ng compounding. Ito ang dahilan kung bakit maraming financial experts ang nagsasabing time in the market is more important than timing the market. Kasi kapag mas maaga kang nagsimula, mas matagal na nagko-compound ang pera mo. Kahit maliit lang ang starting capital, ang consistent na reinvestment nito ay pwedeng magdala ng malaking difference sa long term.
Risk management. Habang pinapalago mo ang pera mo, mahalagang matutunan din kung paano ito protektahan. Maraming tao ang nawawalan ng pera hindi dahil sa kakulangan ng opportunity, kundi dahil sa kakulangan ng risk management. Isa sa mga simpleng paraan para mabawasan ang risk ay ang diversification. Sa halip na ilagay ang lahat ng pera sa iisang investment lamang, mas magandang hatiin ito sa iba't ibang assets na kikita para sa iyo. Halimbawa, pwedeng may bahagi ng pera sa digital savings account, may bahagi sa stock market, at may bahagi sa ibang growth investments like Pag-ibig MP2. Sa ganitong paraan, kung may isang investment na bumaba ang value, hindi agad mawawala ang buong portfolio mo. Isa pang mahalagang aspeto ay ang security. Sa digital world ngayon, mahalagang protektahan ang iyong accounts gamit ang strong passwords at two-factor authentication. Maraming kaso ng hacking at phishing kaya mahalagang maging maingat sa mga link at messages na natatanggap online. Discipline and consistency. Sa totoo lang, ang pinakamalaking factor sa pag-grow ng pera ay hindi ang platform o strategy, kundi ang disiplina ng investor. Maraming tao ang nagsisimula ng investment journey pero tumitigil kapag may konting pagbaba sa market. Normal lang na may ups and downs ang financial markets. Ang mahalaga ay ang long-term perspective mo. Kapag consistent kang nag-i-invest at nagre-reinvest ng profits, unti-unting lumalaki ang capital base mo. At sa paglipas ng panahon, mapapansin mo na ang dating maliit na halaga ay nagsisimula ng magkaroon ng mas malaking impact sa financial situation mo. Reaching the 100,000 pesos milestone. Ang pag-abot sa 100,000 pesos ay hindi mangyayari overnight. Ang pag-grow ng pera ay isang proseso na nangangailangan ng tamang strategy, consistent na reinvestment at matiyagang paghihintay. Pero ang magandang balita, kapag malinaw ang direksyon mo at tuloy-tuloy ang ginagawa mong maliliit na hakbang, unti-unti mong makikita ang paggalaw ng iyong kapital. Ang mahalagang tandaan ay ang bawat maliit na increase sa pera mo ay hindi lang simpleng dagdag sa value nito. Ito ay bahagi ng mas malaking financial journey na binubuo mo sa paglipas ng panahon. Minsan hindi mo agad mapapansin ang progress, pero kapag lumingon ka, makalipas ang 1 o 2 taon, ay mapapagtatanto mong malayo na pala ang narating ng maliit na puhunan mo. Kapag naabot mo ang unang 6-digit milestone na 100,000 pesos, nagbabago rin ang dynamics ng paghawak ng pera. Hindi na lang ito tungkol sa pagpapalaki ng maliit na kapital, kundi tungkol sa tamang pag-manage ng pera. Mas marami ka ng options kung saan pwedeng ilagay ang pera mo. Halimbawa, maaari mo nang hatiin ang kapital sa iba't ibang investments para mas balance ang growth at mas mababa ang risk. Ang ilan ay maaaring ilagay sa stable investments na nagbibigay ng steady returns, habang ang iba naman ay maaaring gamitin sa growth opportunities na may mas mataas na potential. Maaari mo rin itong gawing panimula para magtayo ng maliit na negosyo o ibang income stream na magdadagdag pa ng cash flow sa buhay mo. Sa puntong ito, hindi na lang ang pera mo ang nagtatrabaho. Ang sistema na binuo mo ang nagsisimulang magtrabaho para sa iyong financial future. Ikaw ba? Kung may 14,000 pesos ka ngayon, gagastusin mo ba ito agad o gagawin mo itong simula ng mas malaking oportunidad sa buhay mo? Type mo naman sa comment section below. At huwag mo na rin kalimutan na i-like ang video na ito at mag-subscribe na rin sa channel na ito for more friendly Pinoy financial tips. At kung mahilig kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation o business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.